Madilim at tahimik ang Esitex, ngunit sa gabing ito may kakaibang mangyayari kay Miguel. Habang nagmamaneho, napansin niya ang dalawang pulang ilaw na tila may buhay at papalapit sa kanya. Sa kanyang pag-iimbestiga, makakaharap niya ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang halimaw na magpapabago sa kanyang pananaw sa dilim. Panoorin niyo kung paano niya hinarap ang kababalaghan at ang takot na dala nito. Madilim ang gabi sa Esitex. Tahimik ang kalsada at halos walang ibang sasakyan. Ang mga ilaw mula sa mga wind turbines ay nagbibigay ng kakaibang ambiance na parang mga multo sa dilim. Habang nagmamaneho, napansin ni Miguel ang dalawang pulang ilaw na hindi kumikislap. Ang mga ilaw na ito ay tila papalapit sa kalsada na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ano kaya yon? Bulong ni Miguel sa sarili habang pinagmamasdan ang mga ilaw. Pinag-iisipan niya kung dapat ba siyang magpatuloy o mag-ingat. Habang iniisip niya ito, napansin niyang tila may anino sa paligid ng mga ilaw na parang may gumagalaw sa dilim. Nagdesisyon si Miguel na mag-ingat. Binagalan niya ang takbo ng truck at siniguradong handa siya sa anumang mangyayari. Ang kalsada ay naging mas madilim at tahimik habang binagalan ni Miguel ang takbo ng truck. Ang mga pulang ilaw ay tila mas nagiging maliwanag at papalapit. Biglang binilisan ni Miguel ang takbo ng truck, iniisip na baka ito'y isang walang ingat na rider sa motorsiklo. Habang binibilisan niya ang takbo, naririnig niya ang pag-ugong ng makina na tila ba may sumusunod sa kanya. Bahala na, sabi ni Miguel habang pinipilit na huwag magpanik. Biglang may sumalpok sa trailer ng truck, nagdulot ng malaking pinsala. Tumigil si Miguel at kinuha ang kanyang baseball bat at flashlight mula sa likod ng upuan. Habang kinukuha niya ang mga gamit, naririnig niya ang mga kaluskos sa labas ng truck na parang may nagmamasid sa kanya. Habang naglalakad patungo sa likod ng truck, naririnig ni Miguel ang tunog ng kanyang mga yabag sa malamig na semento. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Sa likod ng truck, nakita ni Miguel ang malaking butas sa trailer. Ang mga bakas ng kuko ay tila ba may punit nito. Sinilip niya ang loob ng trailer at napansin ang mga kalat na electronics at mga kahon na nagkalat. Tila ba may hinahanap ang nilalang. Biglang umatake ang isang itim na nilalang na may kaliskis mula sa dilim. Nagawa ni Miguel na hampasin ito ng baseball bat, pansamantalang napatay ang nilalang. Ano to? Bulong ni Miguel habang pinagmamasdan ang nilalang. Napansin niyang may mga katangiang humanoid ito ngunit reptilian. Nang magsimulang kumislap muli ang mata ng nilalang, sinuntok ni Miguel ito sa ulo gamit ang bat. Tila ba tuluyang napatay ito. Hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang nakita. Tumayo siya sa tabi ng truck, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod. Sinuri ni Miguel ang trailer at nakita niyang magulo ito. Maraming electronics ang nasira at kinain. Ang mga kahon ay nagkalat sa loob. Habang iniisip ang sitwasyon, napansin ni Miguel na nawala ang katawan ng nilalang. May mga bakas ng pagkaladkad pabalik sa bukid. Saan ka napunta? Tanong ni Miguel sa sarili habang sinusundan ang mga bakas ng pagkaladkad. Habang sinusundan niya ang mga bakas, naririnig niya ang mga kaluskos sa paligid na parang may nagmamasid sa kanya. Biglang may narinig siyang malakas na kalabog sa di kalayuan na nagpatigil sa kanyang mga yapak. Nakakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa bukid. Nagpasya si Miguel na huwag nang habulin ang nilalang at bumalik na sa truck. Habang naglalakad pabalik, napansin niya ang tila may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim na nagdulot ng mas matinding kaba. Habang nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan, ang kanyang isip ay puno ng takot at pag-aalala. Pinilit niyang huwag magpanik at mag-isip ng plano. Ngunit ang kanyang pag-uwi ay hindi magiging madali dahil may mga bagay na hindi pa niya natutuklasan sa dilim ng Esitex.
Agad na tinawagan ni Miguel ang dispatch at mga otoridad upang iulat ang insidente. Dispatch, may nangyari dito sa SC Tex. May umatake sa akin na nilalang. Hindi ko alam kung ano yon, pero parang reptilian na humanoid, sabi niya habang nanginginig pa ang boses. Habang naghihintay ng tugon, muling nakita ni Miguel ang mga pulang ilaw sa malayo. Kinuha niya ang kanyang flare gun mula sa glove compartment. Hindi na kita palalampasin, sabi ni Miguel sa sarili habang itinutok ang flare gun sa mga ilaw. Nang barilin niya ito, biglang naglaho ang mga ilaw. Dumating ang mga pulis at siniyasat ang lugar, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Si Miguel ay naguguluhan at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nakita. Ang mga pulis ay tila hindi naniniwala sa kanyang kwento, iniwan siyang nag-iisip kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Pinayagan si Miguel na bumalik sa Quezon City, dala ang takot at pangako na hindi na muling dadaan sa kalsadang iyon. Habang nagmamaneho pabalik, hindi niya maiwasang isipin ang mga pulang ilaw at ang nakakatakot na nilalang na kanyang nakaharap. Hindi na ako babalik dito, bulong ni Miguel sa sarili habang pinipilit na kalimutan ang nangyari. Sa kanyang pagbalik sa lungsod, nagpasya si Miguel na maghanap ng ibang ruta para sa kanyang mga susunod na biyahe. Ang kanyang karanasan ay nagsilbing babala sa kanya na ang dilim ng SC Tex ay may tinatago na hindi dapat pinabaliwala. Sa bawat biyahe, dala niya ang aral na minsan may mga bagay na mas mabuting iwasan. Ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa dilim na hindi natin kayang ipaliwanag. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng SC Tex may mga matang nagmamasid.